Record. Guys, lagi nyo tatandaan guys, magkaiba yung setup. Magkaiba yung setup kaysa sa entry. Yan. Kaya guys, pasensya na guys. Kunwari nag-PPM kayo sa akin tapos biglang nagpapasa kayo. Hindi ko talaga maintindihan yun, promise. Hindi ko pwedeng magsabi na, oh, lilipad yan. Oo, ano yan, babagsak yan. Walang ganun. Walang ganung mentor guys na pag pinasa mo, kunwari, ipapasa mo to, coach, pakitingnan nga to. Oh, lilipad yan bro, lilipad yan 100%. Ang tanging nagsasabi lang ng ganyan, newbies. Promise, malalaman mo yung tunay na mentor guys kung legit o hindi. Pag yung tipong pag sinasabi, oo, lilipad talaga yun po, promise, maniwala ka sa akin. Ano yan guys, hype lang yan. Hindi ako naniniwala dyan. Kumbaga, tapos na ako sa ganyan, ang daming groups na ganyan, kaya graduate na tayo sa mga ganyan. Kumbaga sa akin kasi guys, gumawa ko ng sistema ko na maayos. Kumbaga, ano tayo, disiplinado tayo sa lahat. Kaya nga guys, A+ traders eh. Ang A+ traders, ang meaning niyan, may sistema at the same time madisiplinado. Hindi tayo nagpo-promote ito ng high risk. Example, kunwari high risk ka rin. Kunwari high risk ka. Okay lang yun. Kumbaga itago mo na lang yun. Huwag mo na lang i-share sa iba. Kasi madudungisan kasi yung pangalan ng ano ng binibuild kong community. Kumbaga respect na lang din sa mentor. Yun. Yun na lang din yun. Kumbaga I respect you. Kumbaga I respect nyo rin ako. Kunwari, nag-enroll ka kasi gusto mo ng strategy, okay lang yun. Basta wag lang mag-promote ng high risk kasi ano sa akin yun eh, kumbaga supalpal kasi nagpo-promote ako ng disiplina tapos biglang may gaganon. Ay, paano pag yung newbies gumaya pag nasunugan? O sinong pwedeng sisihin nun? Baka sisihin pa tayo nun. O yung nag-promote nun. Kaya gano'n na lang, kumbaga, pag high risk kayo, okay lang yun. Wala namang pilitan eh. Pero ano lang, itago nyo lang yung sa sarili nyo. Huwag nyo na lang i-share sa GC para hindi madama yung iba. Kasi wala namang patutungan yung high risk. Alam ko na yung mangyayari dyan eh. Alam ko na yun sa dulo dyan. Alam ko na yun sa dulo. Kung anong mangyayari. Yan. Tapos, ito guys. Ano tayo guys kung mag-counter trend? Ito guys yung setup number 4 to eh. Yung plan 4. Kaya wait lang, titingnan ko to. Diba M? Ganun lang guys, kasimple, promise. Ano lang yan, M at saka W lang taga titingnan mo sa 4-hour time frame. Minsan, pag nakita mo yan sa 1 hour, mas okay kasi mas mapabilis ka. Mag-entry ka doon sa 15 minutes tapos 5 minutes. Ito titingnan ko kasi sa 4-hour to, ang counter trend, dinadirect ko na kagad. Kunwari, sa 4-hour yung counter, ito yung setup na tinatawag. Yan, M. Okay, ito hindi ko to pwede masabing M kasi walang change of character eh. Ito, di ba, M din to. Kaso walang ano dyan eh, walang change of character na naganap. Kaya hindi ko ini-entryhan yan. Pero lumipad pa rin. Pero still, wala, hindi ko ini-entryhan yan. Ano lang sa akin yung may change of character. Okay. Yan, titingnan ko lang to kasi hindi ko alam to eh. Yung counter trend sa akin, di ba gusto ko mag-buy. Diretso ako sa 15 minutes. I-disregard ko muna yung 1 hour. Kasi counter trend lang to eh. Yan, 15 minutes kaagad, diretso. Yan. Pero sa ano na, sa trend na, sa trend, ito yan, dito yan eh. Ito, dito, tapos meron dito. Yan. Pwede rin dito guys. Depende kung saan may order block. Basta may makita kayong order block, dyan yung ilagay or imbalance. Pero sa akin, mostly order block kasi katulad nito, wala namang imbalance. May nakita ba kayong ba? Wala. Eh di sa order block tayo. Ano lang. Sa counter trend, 15 minutes ka ako kagad. Pero sa trend talaga, ang ginagawa ko, gusto ko makita dito ng 1 hour talaga. Pagkatapos ng 4 hour, gusto ko makita sa 1 hour. Tapos sa 15 minutes, doon ako mag-entry. Ganito lang guys, ganito lang yung logic talaga para hindi kayo mahirapan. Sa 4-hour time frame, 'di ba bearish yung hinahanap mo? Gusto mo mag-trade ng sell. Hanap ka sa 4-hour ng M na may change of character. Okay, nahanap mo na 'yon. Pagpunta na doon ulit, pagpunta na sa setup mo, pupunta ka sa 1 hour. Hanap ka ulit ng M doon. Pwede ka na mag-entry. Pero 80% yung chance na mananalo ka. Ang win rate, 20% pwedeng mag-pullback pa tapos mahit yung stop loss mo. Kaya nasa sa inyo yun, bahala na kayo dun. Tapos kung gusto mo mapataas, kung gusto mo maging
Sige, gusto kong manigurado talaga. Kasi 4 hour down to 1 hour, may nakita kang M, change of character. Parang ganito, M sa 4 hours, pagdating dito sa zone, may nakita kang M sa 1 hour, 80% yung win rate, mataas na. Chance kasi yan, mataas talaga. Yung setup kasi natin guys, kung totoo sila talaga, sobrang lupit talaga nito. Depende lang talaga sa focus mo. Yan. Kaya kahit mas stop loss kayo, okay lang. Isipin mo na lang na wala ka sa focus muna. Yan. Di ba may nakita kayo M sa 1 hour? Kung gusto mo pa ng mas malupit pa, yung tipong gustong gusto ko talaga ng ano, gusto ko talaga makasure na ito babagsak talaga to pupunta ka sa 15 minutes. Maghahanap ka ulit ng another M. Ganun lang guys, kasimple yung setup natin. Kasi ang ibig sabihin nito, ng mga change of character na yan, or market shift, bago ka kasi mag-entry, hindi ka naka-entry sa against the trend. Katulad nito, ito ano, alam natin na may setup na bearish dito sa AUD NCD sa 4 hour. 'Di ba? Ito pang setup to yung M. Alam natin sa isip natin na pumunta dito, itong setup na to bearish to, bearish. Bearish, possible yung ganito. Tayo lang guys nakakaalam nun, yung iba hindi nakakaalam nun. Ang iniisip na ay bullish yan kasi pataas oh. Pero hindi sa atin kasi may ibang mentality tayo. Kumbaga ang setup natin dito, iba-iba yung pagtingin natin sa charts compare sa iba. Ayan. Ito na. 'Di ba sa 4 hour may bearish na momentum. May setup tayo. Pag dinan mo pa yan sa 1 hour, sige punta tayo sa 1 hour. Yan. Maghahanap ka ulit ng setup ito na M. Ibig sabihin, bakit naghahanap ka lagi ng M? Kasi guys, so pag pumunta yan dito, naka-momentum pa yung pataas, pwede ka dyan ma-stop out. Kumbaga, kaya di ba pansinin nyo, maraming pabara-bara lang. Basta lang makapag-trade kasi nasa zone na, entry ka agad. Eh guys, hindi pa tapos yung trend oh. Uptrend yan. Hindi tayo nagtitrend against the trend. Yung counter trend ko na tinatawag, hindi yun totally against the trend kasi yung 15 minutes ko, inaabangan ko muna mag-change of character. Okay, nag-get nyo yun guys. Kaya di ba sa GC sinasabi ko na ano, na basta ganun. Mamaya mo magalit. Basta ganun. Basta guys, hindi tayo nagtitrade ng basta-basta. Okay? Yan. Pagdating dito, hindi ka pwedeng magharang-harang dyan kasi uptrend yan pa-sell tayo. Antayin mo muna maging downtrend yung 1 hour. Yan. Okay. O di ba nakita nyo, down, yung 4 hour, may M na, downtrend na tayo. Tapos nasa zone na. Yung 1 hour, tapos na yung momentum. Tapos na yung momentum sa buy. Tapos na. Papunta na tayo sa downtrend. O ngayon, gusto mo pang manigurado ulit. Ito, kukunin mo to, di ba? Ito sa 1 hour. Kukunin mo ulit yan. Ang goal mo, pumunta ulit dito yung price sa zone na yan, tapos mag-M ulit sa 15 minutes. Yan. That's the time na pwede ka na mag-entry. Yan talaga yung ano, kumbaga mataas talaga yung win rate ko dyan. Tapos inaantay ko pa yan sa pullback. Ito pa yung mas malupit sa akin ha. Ito yung mentality ko. Di ba dinown ko na sa 15 minutes. Change of character. Minsan tinotopak talaga ako. Yung tipong sabi ko, tinatamad talaga ako mag-trade ngayon. Sige, yung tipong ano lang. Kasi nasanay kasi yung mindset ko na hindi ako basta-basta nagtitrade. Sabi ko, pag nag-down to sa 5 minutes, bumalik ulit to sa pullback. Di ba sa 15 minutes, nagpo-pullback pa yan. Inaantay ko yan. Pag dumiretso na yan, wala na akong trades nun. Dead man ako nun. Kumbaga wala na akong pake kasi kahit inantay ko yan, ang dami namang pair eh. Hindi lang naman siya yung ano, kahit bumaba na yan ng dire-diretso, tumama yung analysis ko, pero hindi ako nakapag-entry. Yung psychology ko dyan, okay lang. Dead ma. Kasi ang dami pa naman dyan. Yan lang yung kakalabanin nyo dun guys, ay yung psychology. Ngayon, kunwari, naiinip ka pa, gusto mo pa ng 95% na win rate. Ito guys, tingnan nyo sa 5 minutes. Tingnan nyo pa sa 5 minutes. Tapos pag may nakita kayong change of character ulit, kahit wala ng pullback guys, huwag nyo na antayin yung pullback sa 5 minutes na yan eh. Pwede na kayo mag-entry kagad. Yan. Yung side effect lang kasi nito minsan napag-iiwanan ka na pero okay lang yun. Dapat maayos yung mindset mo nun. Kaya sa akin, yung 15 minutes, okay na to. Minsan ko lang ginagawa yung 5 minutes.
Pag depende lang sa araw, kunwari pag hindi ako busy tapos nagkataon lang na inaabangan ko sa ano tapos hindi ako nakapag-entry, may ganun. Yan. Kaya diyan tayo guys nakakuha ng mataas na risk reward. Tapos syempre, ito pala yung pinaka ano, yan yung pinaka first na TP natin. First order block. Yan. First order block. Okay, naka-record to guys, sana okay naman. Pero ngayon guys, natutuwa ako kasi ano kumbaga hindi naman kasi lahat 'yan. Kumbaga dahan-dahan 'yan. Ako nga sobrang natagalan ako nito guys kasi ang binili ko kasi yung course nito, video tutorial, nagbayad talaga ako ng mahal. Kumbaga 25,000. Tapos nanonood din ako sa YouTube. Tapos sa YouTube, meron doon ICT, SMC, 200 plus video. Kaya ano yun? Ano yun, mamamaster mo yun lahat? Hindi. Lahat ng video na yun, inisa-isa ko, pero namili lang ako doon ng pinaka magandang strategy. Nasabi ko na gagamit lang ako dito ng isa o dalawa or apat. Apat kasi yung kinuha ko doon eh. Pero guys, napansin nyo guys, yung ginagawa ko parang isa lang. Apat yung strategy natin guys, pero may similarity. Yun lang talaga guys yung kinuha ko. Kaya sa YouTube, may mga nagsasabi na, guys, may free naman sa YouTube eh. Pwede kang, bakit pa ako mag-enroll sa'yo? Okay lang yun. Kumbaga may free nga, pero hindi mo doon mapipinpoint yung dapat mo kailangan. Tsaka hindi guys, kumbaga ano lang yung dapat support. Support lang iba pag may mentor ka talaga. Sa akin kasi may mentor ako noon pero hindi ganito yung magturo. Tapos yung iba English pa. Kasi ICT nga, 'di ba? English pa yung turo doon. Tapos hindi yung nagre-reply guys, hindi yung nagre-reply. Ano lang yun, tsatsagain mo talaga yun. Kaya sa akin, yung pinaka last na ano, kumbaga proven and tested ko na yun, yung ganitong klaseng setup. Lalo na pag may event. Yan, lalo na pag may event. Minsan na-hit lang yung stop loss ko. Minsan kasi may mga liquidation. Ito guys na-hit yung stop loss ko dito. Tingnan mo, lilipad lang naman pala siya oh. Ito na-hit yung stop loss ko dito. Ganda ako nag-entry dito. Ito. 15 minutes yata. Ito. Tama. Ay, oo, tama ito. 15 minutes. Yung entry ko dito guys, ito. Ito yung pinaka, yan. Tapos ito yung stop loss ko dito. Naglong ako dyan, dito. Kasi 'di ba ganyan no. Tapos ang plano ko magre-entry ako dito. Kung ma-hit man yung stop loss ko, sabi ko okay lang. Tapos yung stop loss ko dito. Yan. Ang nangyayari kasi diyan, yung take profit ko yata, hindi ko alam kung ano eh. Basta 1:2 yun eh. 1:3. Basta mga ganun. Tapos ito yung nangyayari oh. Tingnan nyo guys ha. Kaya ang nangyayari dito guys, okay lang yan. Kasi kahit 30 years ka na, ma-hit pa rin yung stop loss mo. Kaya dapat, ano na, kumbaga, isipin mo na lang yung mga legendary nga na hit yung stop loss. Tapos ikaw, hindi mo kayang tanggapin na na-hit yung stop loss mo, 3 years, 4 years, 5 years ka pa lang naman. Mas masaklap doon, 6 months ka pa lang. Ayaw mo makatanggap ng stop loss hit. Guys, part talaga to ng game. Ang question kasi doon, kung paano mo siya mai-handle. Hindi mo siya ma-handle pag nag-high risk ka. Kaya guys, promise, yung mga nagsasabi na lilipad to, tama yung prediction ko, 100% guys. Mataas yung belief level ko sa sarili ko, promise guys. Sila yung nakakaranas ng mga malulupit. Lalo pag hindi pa yan nagbabago, nako. Huwag kayong gumaya dun guys kasi masakit yun. Kumbaga, ang daming behind the scene dyan sa mga ganyang traders. Kaya guys, pansinin nyo, ilan lang yung nagiging successful traders. Hindi naman lahat mayaman sa traders eh. Ilan lang yung kumikita. Pero kagandahan, simula nung dinidisiplina ko yung sarili ko, hindi na ako nagka-cash in. Hindi na ako nagka-cash in, hindi na, kumbaga, panay deposit na lang. At the same time, dahan-dahan yung income ko, pero at least, nagko-compound yung capital. Yun. Kaysa naman dati, puro cash in, walang cash out. Kumbaga, mananalo ka man 1 week, pero 2 weeks, sunog ka naman. Basta mga ganun. Kaya kasi guys, pag greedy, kasi more on psychology tayo dito. Sana ba? Ito ang nangyayari sa akin guys, oh. Nahit yung stop loss ko dyan, pero nahit din yung TP. O, di ba? Okay lang yan, kahit anong mangyari, nahit lang, oh. Tapos biglang nahit kagad yung TP mo.
Yan. Yan yung time na natalo ako nun. Pero okay lang yun. Part talaga yun ng game. Pero at least importante ito. Yan. May ganun talaga ito guys. So sinadya talaga to. Napansin nyo may ganito. Ang tawag dyan, ano yan, liquidity grab. Yan. Targeted talaga yan. Pero mostly dito lang yan banda. Kumbaga 90% hanggang dito lang dapat yan. Tapos lipad na yan. Kaso may time talaga na hindi mo maintindihan yung market. Yung manghihit talaga siya ng stop loss. Okay. Good morning guys. Yan, sige live trade muna tayo kasi wala pa tayong ano. Nakabay ako ngayon sa nakabay ako dito guys sa green box. Yan, bahala na yung market diyan. Ano lang naman yung risk ko diyan, kumbaga 2%. Tapos sa isang kapital ko na medyo malaki, ano lang 1%. 1% lang. Para at least kahit anong matakbo ng market, kahit matalo ka pa, dead ma. Kumbaga, ito yun guys, so yung sinasabi ko sa inyo, yung risk reward ratio, kunwari may $500, may $1,000 ka. 'Di ba may $1,000 ka? Ito kunwari, account size, 1,000. I-risk ko lang dyan, $2. Sabihin natin yung pips dyan, 44. Yan. Ito yung taya ko guys. So 1,000 capital, $20 lang yung risk ko. Okay? Tapos ganito yung mangyayari. Pakita ko sa inyo kahit may talo ako nun. Tapos minsan, ano ako, 1:3, 1:2, 1:5. Sabihin natin guys, malapit-lapit lang, 1:3. 1:3 ako. Ano, kunwari, nanalo na, ang score ko, 3 wins, 6 loss. 1:3. Okay? Out of 9 trades, $20 yung risk ko. Tapos 1:3. Kasi ganyan yung lagi yung setup natin. Minsan nga guys, 1:5 eh. 'Di ba? Kasi may setup kasi tayo guys na proven and tested na. Kumbaga, naka-focus lang yung mind ko sa setup ko. Hindi ako naka-focus sa sarili ko na magaling ako. Basta ang nagagalingan ako sa trading plan natin. Pero sa sarili ko hindi ako nagagalingan kasi hindi ko alam yung takbo ng ng market eh. Kahit sino diyan wala nakakaalam. Ayan, kunwari, out of 9, 6 yung loss ko. Tapos 3 lang yung wins ko. 1:3 tayo, bali magiging ano yan? Bali magiging at $20, bali ano, magiging 60. Magiging $60, i-times mo yan sa 60. Tapos dito, dahil natalo tayo, pag natalo ka, bali $20 yung talo ko per hit ng stop loss. Yan. Ito 120, ito 180. Sa 6 loss ko, tapos 3 wins lang, the end of the day, meron akong $60. Guys, nasunugan ba ako? Hindi. Profitable ba ako guys? Yes. Kasi may $60 ako dyan. Pero paano yung score mo? 6-3, 6 loss. Yun, yung mga newbies nun, yung mga iba na hindi nag-enroll, ay pangit, huwag tayo mag-enroll dyan, pangit kasi lose yan. Maraming lose yan. Guys, ganito dapat yung pagtitrade mo. Kaya nga guys, A+ traders. Kasi systematic. Kung sinusundan nyo lang to guys, maayos yung trading psychology mo, hindi ka nag-in and out, hindi ka nagka-cut-cut, hayaan mo na lang yan. Kung nagsiset ka kung nagsiset kayo guys sa break even, mas okay. Kasi mas protektado yung capital mo. Ito guys yung tamang pagtitrade. Kaya nung naintindihan ko to, pero guys ano to, it takes 20 times bago ko inadapt yung ganitong klaseng sistema. Kasi nakita ko na to, naintindihan ko na to, may naturo nito sa YouTube. Hindi ko muna inadapt kasi kumbaga ngayon naiintindihan ko siya after 1 week. After 1 week, nagwato kay Sir Paul ah. Nagtututbas pa si Sir ah. Yan Sir, good morning Sir. Yan, ano, kumbaga after 1 week nito, nawala ako sa focus, nag-greedy na naman ako. Kasi ang tinuro lang sa akin technical analysis. Eh kaso biglang na tawag dito, parang yung expectation ko na hindi naabot kasi ang lupit ng strategy ko eh. Tapos biglang na-hit lang yung stop loss ko, parang hindi ko siya matanggap. Yun pala kulang sa akin trading psychology. Yun, tapos hindi ko to sinusundan. Ang ginagawa ko, nag-greedy ako.
Hindi, malupit yung strategy ko eh. Kasi may tiwala ako kay coach eh. May tiwala ako sa sarili ko, kaya ko to. Ang lupit ng strategy ko. Ang ginagawa ko, nagdoble ako ng taya. Hindi ko na to sinundan yung pattern na to. Wala na. Every time, kunwari, ito dati, di ba nag-entry ako dito, tapos lilipad. Sabi ko, hindi, lilipad to. Alam ko to. Ang ginagawa ko, pagdating dito, nag-i-entry ulit ako. Ganon din ba kayo guys? Dati, yung tipong nag-entry ka na dito, pagbagsak, entry ka ulit. Pagbagsak ulit dito, entry ka ulit, tapos adjust stop loss. Yan. Ganon. Yun yung reason bakit ako nasunog. Ngayon, ito yung pinaka systematic na natin. Once may stop loss yan, out ka na. Bahala ka na dyan kumagat, tapos na yung trade mo. Hanap ka na ng iba. Except na lang kung may re-entry dito pwede. Ako dito, buy kasi ako sa gold talaga eh. Sa zone area Ayan, sa zone. Possible talaga yan, bumalik yan dito sa ano ko. Yan. May nagtatanong coach, bakit hindi naman pang ICT yan? ICT to, kaso ito lang, dinalagyan ko lang ng trend line. Tatawa ko sa iba bakit may trend line? Hindi naman pang ICT yan eh. Wala lang, gusto ko lang, feel ko lang. Kasi lahat kasi ginagawa ko. May nag-comment kasi doon sa akin. Sabi niya, hindi naman ICT yung turo mo eh. Bakit may trend line? Wala, feel ko lang. Ganun lang naman yun. Kasi kumbaga nagko-comment siya doon sa ano ko. Bakit daw may trend line, pinagtatawanan niya. Kasi guys, sa akin, combo kasi yun eh. Yung tao talaga kasi basta may ma-comment lang eh. Kumbaga hindi alam yung sinasabi. At saka guys, kasi ganito yun guys ha. Alam nyo ba guys, wala akong ibang GC, kundi ako lang. GC ko lang. At the same time, kung may makita mo na akong mga coach, hindi ko yan pini-PM para barahin. Hindi ko yan pini-PM. Kumbaga ano lang, ang ginagawa ko minsan nilalike ko lang, ganun. Hindi ko yan para, uy coach, pangit yung ganito mo. Uy coach, hindi. Ano kasi yun eh, kumbaga kung tunay ka kasi na coach, kung tunay ka na legit na coach na marunong ka talaga sa trade hindi ka pupunta sa isang GC tapos dahan-dahanin mo doon lahat isa-isa PM na uy, wag ka dyan, dito ka sa akin, mag-enroll ka sa akin kasi malupit ako. Diyan, pangit diyan. Alam niyo ba guys, maraming coach diyan guys sa GC ko na public. Pini-PM isa-isa yung mga nandun. Baka na PM din kayo guys ingat kayo doon, maraming scammer doon. Yung iba hindi naman scammer pero syempre gusto nila sumali kayo sa community nila, ingat lang din. Kasi walang magandang ituturo yan guys sa inyo. Ang ituturo lang yan sa inyo kung paano mag-trade ng balasubas. Yun. Kasi imagine nyo nanunulot. Sa akin, hindi ko pinapromote yan. Oo, di ba? Siguro yung reply nyo na to, yung ano, yung nagdadagdag kayo. Dumadagdag kayo dito, entry tayo ulit. Ganyan na ganyan ako dati guys. Naku, dyan ako nasunog. Kasi, bakit ganyan kayo? Kasi, mataas yung expectation nyo na tama kayo lagi. Yun. Kaya sa akin, di ba yung psychology ko naturo sa inyo, huwag kayong mag-expect na mananalo kayo lagi. Kahit malupit pa yan. Kumbaga, kasi once na nagkaroon ka ng expectation, doon lalaki yung lot size mo. Tapos, ang mas malupit naman sa isang trade lang. Ang mas malupit, isang trade. Pag lumaki yung lot size mo dyan, na-hit yung stop loss mo, kamusta yung psychology mo nun? Kasi nasunugan ka dahil sa isang trade lang. Papayag ka nun guys, sa isang trade lang, bubuhos mo lahat. Yung 2% risk ko, ano yun eh, it takes 50 times bago ako maubos, masunog. Dapat lose lahat. Imposible yun. Tapos kung naka 1% risk ka, 100 times bago ka ma-hit yung SL para masunog yung account mo. O di ba ganun yung kalupit guys pag nagre-risk management ka, ang tagal. Ang tanong, gaya gamit mo yung strategy na tinuturo ko at the same time maayos yung psychology mo, sa tingin mo, masusunugan ka pa ba nun? Hindi na. Pang long term na to guys, kumbaga, ang mind setting kasi dyan, itong $500 ko, ang itatagal nito, it takes 100 times na trades or 50 times na trades. Hindi to pang 3 trades lang, bahala na kung anong mangyayari. Hindi ganun. Dapat itong trades ko na to, aabot to ng 50 times. Aabot to. Pero syempre, imposibleng matalo ka ng sunod-sunod nun. Lalo na paggamit mo pa yung strategy natin. Kaya guys, pang long term to, tatagal at tatagal kayo sa market na hindi na nagka-cash in. Mapoprotektahan nyo yung capital nyo at the same time, yung business nyo. Kasi ganun eh.
Ay, may nag-PM nga sa akin, di ba? Ano daw, may business na daw, traditional, muntik na daw magsara kasi dahil sa trade. Totoo yun. Ako nga, bahay ko nga nawala eh. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko noon, nung nawala yung bahay ko noon, dahil lang sa trade, sabi ko, hindi ko na talaga ulitin. Hindi ko na talaga ulitin. After 1 week, inulit ko ulit. Tapos sabi ko, hindi ko na talaga ulitin. After 1 week, inulit ko ulit. Tapos last na, hindi ko na talaga ulitin. Ano ba yun? Ayoko na. After 1 month, medyo gumagaling na ako noon. Gumagaling na. Galing ko na mag-TA. May SMC na ako. Inulit ko na naman ulit. It takes, ano guys, basta ilang beses na ulit at saka promise. Bago ko naliwanagan na, okay, tama na, okay na yan. Basta guys, multiple times yan. Mahirap to guys ha, pero importante may nag-guide naman sa inyo eh. Nandito naman ako eh para i-guide kayo. Yan. Tingnan natin to yung BTC. Ako sa akin, sa BTC, buy ako eh. Pero possible hanggang dito lang yan. Dito. Ito, pang-bonus lang to eh. Pag pumunta dito yung price, yan. Parang ano lang yan eh, 1:6, 1.6. Pag pumunta dito yung price, break even kagad. Tapos dito yung take profit para sigurado. Kasi ito, possible to, bumagsak to eh. Yan. Magkakaroon dito ng fake out. Kasi dapat ito, pader kasi to guys eh, pader. Yan. Diyan dapat yung take profit na first. Pag na pumunta dyan, adjust ka ng stop loss, break even, pa just in case na bumagsak dito, tapos ito yung pangalawa mong take profit, yan. Panigurado lang. Pero dito na side, magkakaroon siguro possible magkakaroon ng rejection dyan eh. O, di ba sir? Ganun sir. Yan si Sir Alan, no? Yan. Okay. Guys, hanap ako ng live. Wait lang. Tanggalin ko lahat. Live trade. Napansin nyo guys, di ba sa 4 hour talaga ako tumitingin. Alam nyo guys, ang tinitingnan ko lang lagi, yung M lang at saka W. Tsaka yung takbo ng trend. Lalo na pag 1 day guys, may makita kayong 1 day, mas okay yun. Sasabayan mo na lang. Eto, nakabay ako dito eh, dito sa area na to. Oh. Kaso kinat ko lang. Saan ba ako nakabay dyan? Ito, yan, nag-take profit ako dyan, dito. Euro JPY. Bakit pala ako nag-buy dyan? Dahil, oo, bakit ako nag-buy? Kasi ito, may nakita akong M dito. Ito lang. 1, 2, ayan. Yung change of character at saka break of structures, parang ano lang yan, parang sa akin parang same lang. Pero ang break of structures kasi continuation yan. Kunwari, di ba change of character to, pa downside. Ang next na niyan is break of structure na bearish na. Yan. Kung itong ano na to, mag-change to, ito na, bagong change ito, ibig sabihin, yung trend niya pataas na. Ay, ito nga, break. Okay. Ito, wait lang. Ito. Ito, 1, 2, 3. Tingnan ko nga kung na-break to. Gusto ko to makita eh. Kaso may problema. Pero bullish na ako dito kasi ito kasi yung momentum niya eh. Nandito nagsimula oh. Ito yung momentum niya oh. 1, 2, 3 bago na break. Mas maganda sana kung dito yung momentum niya. Dito nag-swing. Yung malapit sa breakout para mas malakas. Pero ito possible to bumagsak to. Pero bullish na ako dito. Ito guys, may setup tayo pala oh. Yan, may setup tayo dyan. Ang setup ko dyan, bullish. Pero pwede ko yung i-counter trend sell. Yan o, dito. Ito. Yan. Tapos, ito medyo malaki kasi. Pero okay na yan. Ito. Yan. Tapos ang gagawin ko, mas maganda nga lumipad sana to hanggang dito eh para ma-counter trend ko siya eh. Yan. Possible guys, yung price guys bumagsak sa Euro JPY. Pupunta dito tapos sabay bounce.
Yan, pupunta dito, sabay bounce. Ito, ano na ako dito, may setup tayo ng bullish eh. Yan, pag ganyan. Kaya mag-aabang kayo ng buy dito or mag-aabang kayo ng buy dito. Yan, pinaka main target, ito. Yan. Pero syempre, pag pupunta ka sa 15 minutes, yung pinaka first order block lagi yung i-hit nyo. Yan, dito. Tsaka dito. Okay, yun lang guys yung setup natin guys sa Euro GPY. Okay, ulitin ko na lang. Yan, tapos order block. Ito oh, yan. Pero minsan dinadown ko pa yan eh. Yan, dinadown ko pa yan. Tapos ito na lang minsan. Depende na sa inyo guys. Kasi medyo madikit eh. Yan. Tapos minsan, pag pumupunta na dito, yung price sa gitna, hindi siya nagka-touch dito, tinitingnan ko sa 4 hours. Titingnan mo sa 4 hours, meron naman kasi ito yung order block ko. Pwede naman. I-adjust nyo na lang. Pero saan kasi tinatamad ako makita na ano yun, na magkadikit sila. Gusto ko may gap. Pero dapat dito yan eh. Sige, ganyan na lang yan. Ayan guys, ganyan na lang ako mag-setup guys. Live to Para at least hindi kayo masyado mahirapan. Kumaga ganun lang sa kasimple. Pero ngayon kasi, syempre, may setup kasi tayo na, di ba may setup tayo sa number 3, sa plan 3. Hanap tayo ng plan 3, tingnan natin. Ito yung Euro, ano to eh? Euro, Euro USD. GBP pala. O guys, take profit na pala guys, oh. Guys, congrats. Yan, ito, take profit tayo. Di ba kagabi, sinignal ko to, na pwede na mag-buy. O ayan, take profit na guys. Congrats, congrats. Ngayon ko lang nakita. Actually, kapon wala tayong loss eh. Yan, congrats. Tapos ano pa? O, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Na ano doon, sabi naka-momentum dito pababa, guys, paakyat yan. Pero hindi kasi tayo nag-ano diyan. Kumaga kahit pababa yan, hayaan mo natin na ano yung momentum matigil. Yan, bago tayo mag-entry. Ito kasi guys, oh, ito pala yung mahiwagang sekreto minsan na hindi ko masyado ma-explain. 'Di ba, nag-expect tayo sa change of character. 'Di ba? Lagi ako nagsasabi na ano, na hindi lahat itong indicator na to, hindi ito gumagana all the time. May mga palpak to na mga change of character na hindi niya nakikita. Kaya ang ginagawa ko, minamanual ko. Ito guys, oh, ito yung pababa, ito yung pag ganun. Yan, tapos nag-break. Ito pala, wait lang. Mali, mali. Ito yun. 1, 2, 3, 4. Ayun o. Basta may ganyan guys. May W pang fake out kasi to eh. Kaya sa akin, ina-entryhan ko to kagad eh. Yung tipong hindi siya clear na ano. Basta guys basta ang rule niyan, basta masagad niya yung pinaka ano, katulad nito, ito. 'Di ba ito yung pinaka order block niya sa 4-hour time frame. Ang rule nito sa 15 minutes, basta medyo masagad niya yung pinaka box niya. Pero kapag nakita mo yan dito guys sa ano, kunwari, yung ganitong setup po na maliit lang na W. Pag nakita mo yan sa taas, dito, tapos marami pang space sa back, sa binax mo, possible ma-fake out yan, babagsak yan. Pero ito kasi, malapit na sa sagado, ayan, na sobrang baba na. Yan. Kaya tinitrade ko yan. Basta malapit na sa, yung tipong maubos niya na lahat ng ano, itong blue box na to. Yan, pwede ka na mag-entry kaagad yan. Kahit walang lumabas na change of character. Kasi dito kasi pag ima-manual mo, may change of character kasi ayan oh. Na-break niya to, na-break. Yan, na-break niya to ito, yan. Pag break niya, yan, kaya kinuha ko siya. Ito kagad yung binax ko, ito yung bullish. Ayan oh. Ito. Yan, para mas clear yan. Kaya pansin nyo, dyan na lang nagbabounce yung price.
Ayun, oo, naka-TP yan si sir, oh. Tsaka nagugulat nga diyan ako kay sir, sabi ko lang nakukuha nito yung kuha. As in lahat guys ng chart ko para mabilis niyang makuha eh. Kaya sabi ko yun, okay. Yan kasi yung pinaka-goal ko guys, duplication. Sa iba naman kung nahihirapan kayo, okay lang yan guys. Ako nga nahihirapan din eh. Hindi pwedeng kayo easy-easy lang tapos ako lang yung nahihirapan tapos ako pa yung coach. Lahat guys magkakaroon talaga ng hirap niyan sa umpisa. Kaya tiyagaan lang talaga guys. Ay coach, hindi ko talaga alam eh. Kailan ka ba nag-enroll? 1 week pa lang. Ako nga, tagalan nga ako pag na-master ko to eh. Mahirap talaga guys yumaman. Walang madali, walang easy money. Lahat talaga pinaghihirapan. Yan, may nag-enroll sa akin naman guys. Ano, tawag dito, pero okay na yan. Negative. Hindi daw ako marunong magturo. Sa isip ko lang, bakit ka nag-enroll? Kasi sabi niya, marunong naman ako. Sabi, sa isip ko lang, bakit ka pa nag-enroll bro? Marunong ka na pala. Hindi kasi naghahanap ako ng strategy na ganito eh. Eh guys, wala namang strategy guys. Basic lang lagi. Walang secret sauce. Ito yung expectation ko. Pansin nyo guys, hindi siya gumana. Hindi yan ganito. Kumbaga forecast lang. Para at least, kumbaga kung maging ganito man, magte-trade ako. Kaya di ba hindi ko to sinignal? Ano lang yung GBP UAD lang pala. Yun. Ito wala na to, invalid na to. Yan, lumipad. Ito guys, ano to eh? Saan ko ba kinuha to? Bakit? Ay, hindi, iba to.